Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbukas ng ating Biblia. Ang ating pong text for tonight is from 1 Peter 3:15. Sabay-sabay po nating basahin. But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense and reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Tayo po yumuko at mananalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka Panginoon, dakilain ka o Diyos, sambahin ka Panginoon. Hallelujah. Be in the attitude of worship. Let us worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. We worship you. We magnify your name, Lord Jesus. You are awesome in this place, O God. Sinasamba ka namin, dinadakila, tinataas, Panginoon, wala na pong iba, O God. Ikaw na mabuting Diyos noon, ngayon, magpakilanman, hindi ka po nagbabago, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya po narito po kami, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Kami po ay patuloy na sasamba, dadakilain ng iyong pangalan, O God. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong binigay niyo po sa amin this opportunity, Lord God, to once again study your word, Lord God, to worship you in spirit and truth, Panginoon, corporately worshiping you, singing to you, O God, dahil alam po namin, Panginoon, ikaw lamang po ang dapat sambahin, wala na pong iba, O Diyos. Lord, sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin to listen to thy word, Lord God, Father, I pray in the name of Jesus, may you stir our hearts, O God. Ikaw po ang Panginoon ang patuloy na magpalambot sa aming puso. Buksan niyo po ang aming isipan, Panginoon. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, O God. Lord God, upang maintindihan po namin ang iwaga ng iyong mga salita sa gabing ito, O Diyos. Lord, dalangin ko po anuman po yung gumugulo sa aming isipan, Panginoon, sa gabing ito, Lord, alisin niyo po ito, O God, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, as we continue to study your word, Lord God. Ikaw lamang po ang maitaas at makita namin ang kabutihan mo, Panginoon, ang hiwaga mo, Panginoon. Makita po namin ang kagandahan mo po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang dalangin namin. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Binabati po muli natin ang mga kapatid. Lalo ay yung ating mga kapatid nasa virtual. Kung meron po tayo sa virtual, sa ating Zoom. Batiin po natin ang bawat isa, mga kapatid. I think hindi pa tayo nagkamayan kanina. Just greet one another. Just shake hands po. Kung gusto niyo po tumayo kayo. Kamayan niyo po yung bawat isa. Sige po, mga kapatid. Yan, praise God. Hallelujah. Sabihin po natin, I love you with the love of the Lord. Ayan, praise God. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise God. Kung ang inyong pong mga cellphone ay hindi pa naka-silent, please do so, mga kapatid. I-mute po muna natin pansamantala. Amen. Upang hindi po tayo maabala. Okay? Yung mga bata, paki-mute po yung bibig. Pwede ba? Pwede ba yan? Okay. Praise God. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ano po yung series natin? Ayun. Nakalimutan na. Ano po yung series na pinag-aaralan natin? Ayun. Vision series. Ang ating pong vision ay a biblical seek and the truth of the Word of God for the glory of God. Ayan. Yung hindi pa po nakakabisado, pang-apat na po ito. Ititiwalag na po natin. Okay, biro lang po. A biblical local church that seek, live, proclaim, defend, and the truth of the Word of God for the glory of God. Seek, live, proclaim, defend. Ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay defend. Nung mga nakaraan, seek, tayo po ay magsasaliksik ng banal na aral ng Panginoon, ng katotohanan. We are truth seekers, mga kapatid. Lahat tayo dapat ay nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pakitanong sa katabi mo, nagbabasa ka ba? Ng Bible, Ng Bible. Baka iba yung binabasa ng Bible, We must be a truth seeker. We must study the Scripture. Amen? And
Pagkatapos natin pong basahin, pag-aralan ng salita ng Panginoon, dapat ay isinasabuhay. Amen? Ang salita ng Panginoon ay hindi lamang pinakikinggan, dapat ito ay isinasagawa, mga kapatid. And last week, ano po yun? Proclaim the truth. Amen? Dapat nating i-proclaim ang katotohanan. Minsan masakit, pagka binabahagi natin yung katotohanan, but we need to speak the truth. No? Speak up. Ngayon po ay Defend the Truth, which is apologetics. Okay, ang title po ng ating message for tonight is Contender. Contender. But before that, let me share a short story. Sabi dito, you might wonder why I believe in heaven in an age like this. Alam niyo naman po siguro yung mga tinatawag na atheist. Pag sinabing atheist or atheist, yun yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ito po yung kwento na ito. Now, one of the Russian cosmonauts came back and said, isa po siyang sa cosmonaut, ibig sabihin naglalakbay sa labas ng himpapawid, ng ating ito Russian cosmonaut, sabi dito. Back and said, some people say God lives out there. Sabi nung Russia na yon. Sinasabi daw ng iba, ang Diyos daw ay naninirahan out there. Sabi nung Russian. Kasi siya atheist siya. I look around, sabi nitong cosmonaut na ito, and I didn't see any God out there. Wala daw siya nakitang Diyos. Galing daw siya sa kalawakan, pero wala siyang nakitang Diyos. Billy Graham's wife, si Ruth, ang pangalan ng asawa, kung sino po nakakilala kay Billy Graham. Siguro nakakilala na. No? One of the greatest evangelists in American history. Some people say God live out there. I look around and didn't see any God out there. Billy Graham's wife, Ruth, says, he looked in the wrong place. Mali yung tinignan ng Russian cosmonaut. If he'd step outside the spaceship, without his spacesuit, he would have seen God very quickly. Makikita niya si Lord pagka lumabas daw siya doon sa spaceship nang walang suit, space suit. Makikita niya si Lord immediately. Tama naman, di ba? Okay. So, ang pag-aaral natin, how are we going to, or we should defend the truth or contender. Meron po isang pangyayari I think 2 or 3 years ago, meron po akong naka-argumentan na isang pastor. One pastor in Theological Forum says, sabi niya sa akin, no need for apologetics. Hindi na daw kailangan yung apologetics. It's not in the Bible, sabi niya. No need for apologetics. Tandaan po na mamaya makikita natin ang ibig sabihin ng apologetics. It is not in the Bible. He argued that the Bible says only preach, teach, and spread the gospel. Then he explained his reason. Sabi niya, hindi naman dapat nag-apologetics Hindi naman dapat nakikipag-argument patungkol sa salita ng Panginoon. Tapos pagkatapos niya sabihin niya, dapat i-preach lamang, ituro lamang. Tapos inano niya yung posisyon niya. Pinaliwanag niya. Ang sabi ko, I told him that what he is doing is already apologetics. Yung ginagawa niya unknowingly, apologetics. Bakit? When you say we should not do apologetics and you explain your reason or your arguments to your opponents, you are already doing apologetics. Pagka sinabi mo, ikaw dapat hindi ka mag-apologetics. Hindi naman yan nasa Bible. Sabi sa Bible, ganito, ganyan. Nag-apologetics ka na. The very thing that you are accusing someone that he should not do apologetics, ginagawa mo rin. Kaya yun yung tinatawag na self-defeating statement. Kapag sinasabi natin hindi kailangan ng apologetic. That is an example of self-defeating statement. Okay, we are now in the last installment of our vision series. After we seek, live, proclaim the truth, there is another aspect that is also important and still relevant, which is defending the truth. Dapat natin dinedefend ang katotohanan. Today, I will preach about defending the truth. Why should we engage in apologetics? Ayan po yung 4 nating pag-aaral. Number 1, necessity of defending the truth. Tools in defending the truth. Attitude when defending the truth. And goal in defending the truth. Ano yung mga dapat natin? Nakakatuwa kasi kung nandun kayo sa last prayer meeting, apologetics din po ang tinuro ko sa mga pastor. Truth. United in truth.
Okay, number one, the necessity of defending the truth. Bakit ba natin kailangan? Laging sinasabi ni Pastor, apologetics, kasama sa vision namin, defend the truth. Bakit ba? Kailangan ba yan? Definition po ba ng ano ba ang ibig sabihin ng apologetics? Apologetic is rational defense of true Christian faith. Okay, didepensahan natin yung katotohanan, yung totoong pananampalatayang Kristiyano laban sa hindi totoo. Ano? It comes from the Greek word apologia, which was the term used to make a legal verbal defense in court. So, yan daw po ay ginagamit sa korte, yung salitang apologia. Pagka dinedepensahan nila ng counsel, yung kanilang mga client, yung pagde-defend na yon, yung tinatawag ay apologia or verbal defense. Ginamit ito sa Biblia. Sasabihin natin, hindi yan nasa Bible. Actually, sa 1 Peter 3:15, sabi doon, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense. Sa Greek word po, ang ginamit yung defense ng mga kapatid, apologia. Sa ibang salin, answer lang eh. Be prepared to give an answer. Pero sa Greek word, yung answer na yun at the defense na yun is apologia. Ang ibig sabihin po ay ano? Verbal defense. To anyone who asks you for the reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Ang tanong, pag may nagtanong sa inyo mga kapatid about your faith, kaya ba nating ipaliwanag? Kaya ba nating sagutin? Kaya ba nating tayuan? Kaya ba nating ipagtanggol ang ating mga pananampalataya? Naniniwala ka na si Jesus ang iyong Panginoon na tagapagligtas at si Jesus ay totoong Diyos. Paano mo nasabi yan pag nagtanong sa'yo? Kaya ba nating ipaliwanag ang ating pananampalataya? Sabi rito, anong sabi niya mga kapatid? Be ready to give an answer. Ano? Be prepared to make a defense. Examples of people who engage in apologetics. Sino ba yung mga nag-engage sa Biblia? Sino ba ang gumamit ng apologetics sa Bible? Number one is Apostle Paul, engaged in apologetics. Acts 17:16-17, basahin natin. Now, while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. Nakita daw niya ni Apostle Pablo na puro sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi panahon niya panahon ng mga Hellenistic period Ibig sabihin, Greek period. Maraming mga Diyos-Diyosan. Di ba? Sa Greek mythology, ang daming mga Diyos-Diyosan. Naghalo na nga actually yung Greek at saka Roman gods no, during his time. So anong nangyari sa kanya? 17, so he reasoned. Everybody say reason. That's apologetics mga kapatid. In the synagogue with the Jews and the devout persons. And in the marketplace every day with those who happen to be there. Nakikipag-engage siya sa apologetics. He is defending the truth against these people. Kasi nga, maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. He reasoned with them. Oh. Bakit kayo sumasamba dyan sa mga yan? Hindi naman totoong mga Diyos. No? He reasoned with them. Number one is si Apostle Paul. Number two, si Jesus. Nag-apologetics din. Some people, some argue that Jesus is the greatest apologist. No? Jesus engaged in apologetics. Mark 12:13-17. Paano siya gumamit ng apologetics dito? Basahin natin. Some Pharisees, Herod's party, were sent to Jesus to trap him with questions. Itatrap daw siya. Tatanungin siya para masukol si Jesus. O anong tanong sa kanya? They came to him and said, Teacher, we know that you tell the truth. Talaga namang talagang, alam niyo yung pagkakaiba ng pambabola at saka encouragement? Anong pagkakaiba ng pambabola at saka encouragement? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam joke lang. Yung pambabola mga kapatid, may gusto kang makamit. No? May gusto kang makamit. Personal gain. For example, magsasabi mo, ikaw ay teacher ng katotohanan kasi meron kang gustong mangyari. Pero to encourage someone, you are telling the truth. Yun ang pagkakaiba ng encouragement ng pambobola. Kaya pag sinabihan niyo ako ng, Pastor, ang pogi-pogi mo, alamin niyo kung pambobola ba yun? Sabihin niyo sa akin kung totoo. Hindi. Pinakikita ko lang sa inyo na itong mga to, hindi talaga nang encourage. Okay? Sabi niya dito, we know that you tell the truth. Oh, hindi yan. Nambobola lang yan Without worrying about what people think. You pay no attention to anyone's
status, but teach the truth. Talaga namang ang galing magsalita naman itong mga to. About God's will for people. Tell us, is it against our law to pay taxes to the Roman emperor? Should we pay them or not? Talagang matindi itong tanong na ito eh. Kung hindi matalino talaga ay babagsak. Tinanong nila si Jesus, para sukulin si Jesus, ikaw ay teacher of the truth. Katotohanan ang iyong tinuturo. Tama bang magbayad ng tax sa Roman emperor? Kasi kapag sinabi niyang tama, ay yari siya kasi may mga taong against sa Roman government. Pag sinabi namang niyang no, huhulihin naman siya ng government. Nagtuturo ka ng paglabag sa government. Parehong sablay siya pag sumagot siya. Okay? Tuloy natin. Tell us, is it against our law to pay taxes? 15 basahin natin. But Jesus saw through their trick and answered, why are you trying to trap me? Okay? Bring a silver coin and let me see it. Okay? They brought him one and he asked, whose face and name are these? The emperor's, they answered. So Jesus said, well, then pay to the emperor what belongs to emperor, or to Caesar what belongs to Caesar, and pay to God what belongs to God. And they were amazed at Jesus. Gumamit siya ng arguments. Hindi naman niya sinimpleng, sige, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi. Gumamit siya ng arguments. Pinakita niya, etong barya, sino ba ang nandiyan, kaninong mukha? Kay Caesar. No? Kay Brother Caesar. No? Sa emperor. Kay Emperor Caesar. Okay? So, magbayad ka, yung pera para kay Caesar. Magbayad ka para kay Caesar. Pero whose image nasa atin? Ang Diyos. Dapat ibigay natin ang para sa Diyos, which is our everything. Yun yung argument ni Jesus Christ. Nakita natin, He engaged in apologetics, nakipag-diskusyon ang Panginoong Hesukristo. We can almost see, sabi ni David Gusick dito, we can almost see the smug, self-satisfied smile. Kasi naisahan namin si Jesus. Akala nila nakaisa na sila eh. The smug, sabi ni Gusick, and self-satisfied smiles of the Pharisees and the Herodians as they skillfully threw this question on Jesus. They thought they put him in a classic no-win. No-win ka talaga. Kasi pag sinabi mong huwag magbayad, yari siya sa government. Pag sinabi niyang magbayad, yari siya sa mga taong against sa government. Lalo na si Zilot, yung isang niyang disipulo. O talagang against sa government yun. Di ba? They thought they put him in a classic no-win situation. But you can't put Jesus in a no-win situation. Laging panalo si Jesus. Amen, mga kapatid. So, itong mga tao to, they engage in apologetics, in reasoning, in explaining your arguments. Andiyan kayo, mga kapatid? Minsan parang ayaw nating mag-isip, ayaw nating makipagdiskusyon. Kasi bakit ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging pikon? Kapag nakipagdiskusyon, mamaya nagmumura na. Umiinit na ang tenga. Sabihan lang sige, hawakan mo ng tenga, hawakan na eh. Diba? Pikon ang mga Pilipino. Kaya dapat i-train natin ang bawat isa sa atin, i-train natin ang ating mga sarili to have a discussion, a friendly discussion to someone. Defending the truth is an expression of love. When we are defending the truth, we are expressing our love to God and to His Word. Andiyan kayo, mga kapatid? Pag pinapagtanggol natin ang katotohanan, pinapakita nating mahal natin ang Diyos, mahal natin ang bawat salita ng Diyos. Anong sabi rito? When you defend the truth, it shows your love for the truth. A godly man, sabi ni Thomas Watson, a godly man shows his love for the word by defending it. Diba? Andiyan kayo, mga kapatid? Sabi nga ni John Calvin, yung aso nga eh. Kapag inaatake ang amo niya, kakahol. Tayo pa kayang mga servant ng Panginoon. Kapag inaatake ang Diyos at ang kanyang mga salita, hindi ba tayo kakahol? Hindi ba natin ipagtatanggol ang ating master? Ganun din. If you love the Lord, if you love His Word, you will defend the truth.
Pag sinasabi sa'yo ng kaibigan mo, yung tatay mo, ganito yung sabi ng tatay mo, pero hindi naman pala totoo. Ay, tatawa ka lang din. Pinagtatawanan yung tatay mo, nagjo-joke tungkol sa tatay mo, sa pangalan ng tatay mo. Sinasabi yung mga kasinungalingan patungkol sa tatay mo, hindi ka ba magkakaroon ng damdamin? We express our love when we are defending His Word. Pinapakita nating mahal natin ang Diyos at mahal natin ang Kanyang mga salita. Hindi totoo yan, di ba? Kung misrepresent nila yung salita ng Panginoon, abay dapat na may nararamdaman ka. Kasi mahal mo ang Diyos eh. Defending the truth is commanded by God, pinag-uutos sa atin. Hindi to option. Bakit? Sabi ng Titus 1:9, he must hold firmly to that trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Yes, ang context nito ay sa mga elder. Dapat alam nila na aralin ang salita ng Panginoon at ipagtanggol ang salita ng Panginoon. But it also applies to every one of us. We must be able to refute those who oppose the truth. Nandiyan pa ba kayo? May nagsasalita ng kasinungalingan laban sa salita ng Diyos at sa Diyos, dapat marunong tayong i-refute ang mga taong. Faithfulness to the truth is ability to exhort people with the truth and refute others who oppose it. Pag sinabi mong itong tao na to, faithful siya, anong ibig sabihin nun? Dapat meron kang ability to what? Faithfulness to the truth, nagtuturo ka ng katotohanan, and ability to exhort people with the truth and refute others who oppose it. Yun yung pag sinabi mong faithful, itong pastor na ito, faithful to sa katotohanan. Itong kapatid na ito, faithful to sa katotohanan. Ibig sabihin, nagtuturo siya ng katotohanan, nag-i-exhort siya ng katotohanan, at pinagtatanggol niya ang katotohanan base sa salita ng Diyos. Jude 1:3-4, ang sabi diyan, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, ito sabi ni Jude, mga kapatid, gusto ko sanang sumulat about sa ating common salvation, itong mga topic na ito. Pero anong nangyari? I found it necessary. Mayroong nangyayari, mga kapatid. Kasi nga may false teaching na pumapasok sa simbahan. Gusto ko sanang ituro sa inyo mga bagay na ito patungkol sa pananampalataya, our common salvation. Pero I found it necessary. Mas kailangan ito. Anong sinabi niya? To write appealing to you to what? Contend. Everybody say contend. For the faith. Amen? That was once for all delivered to the saints. For certain people, ano daw? Certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Gusto ko sanang sumulat sa inyo patungkol sa mga bagay na patungkol sa ating kaligtasan. Pero mas kinakailangan kong sumulat sa inyo na ipagtanggol nyo ang kapananampalataya. Kasi meron nga daw mga tao na sumisikap, pumapasok sa simbahan, nagtuturo ng ibang ng katuruan. It is necessary. Amen. Anong ibig sabihin sa Greek nito? Ipagunid sumay, ang ibig sabihin is to contend or earnestly for. Epi from superimposition. Ang ibig sabihin ng superimposition, pagka itong picture, nilagyan mo ng another picture, superimposition yun. Parang ina-amplify mo siya. Agunid sumay, ang ibig sabihin, to compete for a prize, to fight, or to labor. So ganun pinicture out ni Jude, mga kapatid, itong to contend the faith, ipagtanggol, ipaglaban. Kaya ang picture natin dyan, yung parang mga gladiator Ganun ang picture niya, mga kapatid. To fight, to contend for the prize, to labor. Agunid zomai. Epi, talagang mas matindi, mga kapatid. Hindi lang agunid zomai. Pinatindi pa niya. Superimposition. So therefore, we must defend or contend for the faith. Defending the truth is necessary because of the danger. Anong danger dito? Danger of infiltration of false teaching. Sa verse 4, anong sabi diyan? For certain people crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation. Ungodly people who perverted the grace. No? Ginagamit nila yung biyaya ng Diyos para mamuhay ng makasalanan. Ay, mabuti naman ang Diyos.
No? Pinatawad na tayo, mga kapatid. Kailangan, kahit anong gawin na natin, no? Malaya na tayong gawin ang ating mga gusto kahit labag sa kalooban ng Panginoon. They are perverted the grace and use it as into sensuality, and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Defending the truth is needed because of this crisis we are facing right now. Ito, tinuro ko na ito last Monday sa mga pastor. Number 1, yung tinatawag na social crisis. No, we are not only in civil cultural crisis. Civilization is for the first time in its history in danger of dying. It is losing its life, its soul. That soul was the Christian life. Wala nang gaanong nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Nawawala na yung asin at ilaw ng sanlibutan. Social crisis. Bakit? Yung mga Kristiyano hindi na nagpapaka-Kristiyano. Namumuhay sa naisin nilang buhay. We are in crisis, mga kapatid. Christians are becoming like the world because they came to believe the lies of the enemy. Number 1, social crisis. Lahat parang pare-pareho na lang. Kaya we need to defend the truth. Mali yung pamumuhay na yan, mali yung paggamit ng biyaya ng Diyos sa pamumuhay ng makasalanan. Amen? Pangalawa ay yung tinatawag na intellectual crisis. We are not only in civil cultural crisis but also philosophical intellectual one. Our crisis is crisis of truth. Intellectual crisis. Sinasabi na yung tinatawag na relativism, postmodernism, wala nang katotohanan, sasabihin nila. Kaya intellectual crisis eh. Okay, yung truth sa iyo, truth mo yan. Yung truth sa akin, iba sa akin. Diba? Yun ang problema. Ang sabi ng Biblia, ang nilikha ng Diyos, ang babae at lalaki. Sa inyo yun. Ganun na yung postmodernism, yung intellectual crisis. Sa inyo yun. Truth nyo yan. Sa amin, LGBTQ+++. Ang dami pang plus eh. Hindi pa tatapos yun eh. Andiyan kayo mga kapatid, intellectual crisis, wala nang truth, sasabihin nila. O kaya yung pag sinabi mo, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi, sa inyo yan. Di ba, andiyan kayo mga kapatid? Intellectual crisis, no truth at all. Tinatawag na relativism. The problem with this is there is no point of reference at all. You determine your own truth and do whatever is right in your own eyes. Truth yun yan. Truth sa amin. Huwag mo akong pakailaman. Mamumuhay kami ng gusto ko. Intellectual crisis. Sabi ng Proverbs 21 verse 2, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. It comes from the atheistic worldview which believe that God does not exist. Nanggaling yan dun eh. Okay? Another thing is moral crisis. Ideas affect behavior. When you believe there is no God, you will also hold on to relativism. Ano yung moral argument ng relativism? Ng atheism. Premise 1, God does not exist. Premise 2, objective truth do not exist. God, kung hindi, walang Diyos, walang moral, objective moral behavior. Walang right and wrong. Kasi walang Diyos. Andiyan pa ba kayo? Nakakasabay pa ba kayo? Medyo sabay kayo ng konti. Bilisan nyo ng konti. Kung walang Diyos, walang tama at mali. Tama? Yun yung thinking nila eh. God do not exist. Objective truth do not exist. So anong conclusion yun? Objective morality do not exist. Ibig sabihin, you can do whatever you want. Walang Diyos eh. So kung walang Diyos, walang right and wrong. Kung walang right and wrong, you can live whatever you want. Yun yung intellectual nila, yung moral crisis ngayon mga kapatid. And lastly, yung tinatawag na spiritual crisis. Finally, the deepest level of our crisis is not cultural, intellectual, but spiritual. Our perception of God will ultimately affect our intimacy with God. Kasi yung buhay natin, yung ating pananaw sa buhay, yung ating paniniwala sa buhay, makaka-apekto kung paano tayo mamuhay. Yung relationship mo sa Panginoon, malayong-malayo ka. Bakit? Iba yung iyong pananampalataya, iba yung iyong paniniwala. So, deeply spiritual crisis. Sabi nga ni A.W. Tozer, what comes into your mind, in our mind, when we think about God, is the most important thing
about us. Kung ano daw yung lumalabas sa isipan mo, nakapasok sa isipan mo, pag naisip mo yung Diyos, yun yung pinakamahalagang bagay. Kasi yun yung magdedetermine ng lifestyle mo eh. Kung ang pananaw mo sa Diyos ay mali, ang pamumuhay mo ay mali. Nandiyan kayo mga kapatid? So truth really matters. It is necessary to defend the truth. Number 2, ano yung tools natin in defending the truth? Okay? Ano yung ating tools? Basahin natin, medyo mahaba ito ng konti. Basahin natin. Acts 18:24, nandyan ba? Yan. Acts 18:24 to 28, basahin natin. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was learned man with a thorough knowledge of the Scripture. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor, taught about Jesus accurately. Though he knew only the baptism of John, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him in their home and explained to him the way of God more adequately. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. On arriving, he was great help to those who by grace had been believed. For vigorously refuted the Jews in public debate, proving that the Scripture that Jesus was the Christ. Ano yung tools natin? Number 1, knowledge of Scripture. Andyan pa kayo? Knowledge of Scripture. We need to study the Word of God. Apollos became a great apologist in the early church because of his thorough knowledge of the Bible. Naging mahusay siyang apologist during their time, early church. Bakit? Because of his thorough knowledge. Acts 18:24, anong sabi? Andyan, yung kanina? Acts 18:24, sabi niya, verse 24, basahin niya. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native Alexandria, came to Ephesus. He was learned man with a thorough knowledge of Scripture. Kasi sa panahon natin ngayon, marami nang nagtuturo, ay, hindi na kailangan ng knowledge. Oh. I-download mo lang sa Holy Spirit. Download ka lang ng download. Hindi mo kailangan magbasa. Hindi mo kailangan mag-aral. O, yung Bible school, wag kayong mag-Bible school. Yan ang mga turo ngayon, bagong turo, mga kapatid. Napakahalaga ng knowledge in the Scripture. And we need to rely in the power of the Holy Spirit. We need to be dependent in the knowledge of God. Andiyan kayo mga kapatid? Pero we need to study the Word of God. Knowledge of Scripture. Itong si Apollos, mga kapatid, sabi niya, learned man. He was with a thorough knowledge of the Scripture. For you to be able to defend the truth, dapat alam mo yung katotohanan. Andiyan pa ba kayo? Tanongin mo, alam mo ba? Kasi kung hindi natin alam yung katotohanan, mga kapatid, how are you going to defend the truth? May napanood ka nang nagpipreach sa YouTube, amen ka pa rin ng amen. Hindi mo alam, iba na pala yung tinuturo. Andiyan kayo? Itaas ang mga itlog, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen! Praise God, amen ka ba? O, send it to 100 people and God will bless you. Amen. Amen ka ng amen eh. Hindi mo alam yung katotohanan, paano mo ma-defend yung katotohanan. We need a thorough knowledge in the Scripture. That's our tool, mga kapatid. So because of his thorough knowledge of Scripture, anong nangyari kay Apollos? Number 1, he spoke with great fervor. Ibig sabihin, talagang may passion siya magsalita. Andiyan kayo mga kapatid? Kasi magkakaroon ka ng confidence pag alam mo yung sinasabi mo. Di ba pag pinatayo ka tapos hindi mo alam yung sasabihin mo, ano yung pinagsasabi ko po? Hindi ko po alam yung tuturo ko. Kasi wala kang fervor mga kapatid, wala kang passion. Kasi hindi mo naiintindihan. Ikaw nga, hindi mo naiintindihan eh. Paano mo ituturo? Because of his thorough knowledge of Scripture, number 1, he spoke with fervor, with great passion, with zealousness. Pangalawa, he taught about Jesus accurately. Magkaiba yung nagtuturo tungkol kay Jesus, iba yung nagtuturo kay Jesus accurately. Andiyan kayo mga kapatid? Ano pa nangyari?
He speak boldly. May katapangang magsalita. Di ba? Ang isang taong hindi alam niya yung sinasabi niya, walang katapangang magsalita eh. Kasi hindi niya alam sinasabi niya. Pero tingnan niyo sa husgado, pag ikaw ang witness, tapos ginagawa-gawa mo lang yung kwento mo, hindi mo, nagbabaliktad-baliktad yung mga salita mo, hindi mo alam yung sinasabi mo, pero pag totoo yung sinasabi mo, kasi nagsasabi ka lang ng totoo eh. Di ba? Hindi po, nakita ko po talaga. Tapos yung ginanong po niya. Talagang, alam mo, ikaw nakakita mismo, witness ka eh. Pero kapag hindi ka witness, hindi mo talaga alam yung sinasabi mo, nagbabaliktad-baliktad, kaya nga dyan hinuhuli ng mga investigador eh, yung mga witness eh. Paulit-ulitin eh. Kung nagsasabi ng totoo eh. He speak boldly. He became a great help. Pag may alam ka sa Biblia, you speak boldly, with fervor, accurately, you will be a great help. Makakatulong ka sa mga kapatid. Kasi yung mga tanong nila, nasasagot mo eh. Naliliwanagan sila. Ano pa? He vigorously refuted. Ito yung ating topic. He vigorously refuted the Jews in public debate. Apologetics. He's defending the truth, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? Amen? Kasi alam niya yung sinasabi niya, alam niya yung katotohanan, nag-aral siya ng katotohanan, he was able to defend, to refute those Jews. Pinakikita niya sa Biblia na si Jesus, yung Christ, siyang sinugo ng Diyos. Amen? Okay, so therefore, we must meditate the word of the Lord day and night. Diba? Joshua 1:8, sabi ng Joshua 1:8, do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night so that you will be careful to do everything written on it. Ang laman daw ng isipan natin dapat ang salita ng Panginoon, araw at gabi. Hindi K-pop. Hindi Korean novela, mga kapatid. Hindi Netflix. Dapat salita ng Panginoon. Amen. Read your Bible, pray every day. Sabi nung kanta, read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Makakanta ng mga bata eh. There's a truth in it. Dapat magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, read your Bible. Pray every day. Yan. Amen? Kasi yun yung ating tool, main tool, mga kapatid, sa pag-depend ng katotohanan. C.S. Lewis, sabi ni C.S. Lewis, napakaganda, the truthfulness of what you're defending doesn't rest upon your arguments, but on the fact that the truth is true. Yung truthfulness of what you are defending, pinagtatanggol mo yung katotohanan. Hindi dahil maganda yung argument mo. No? Nakasalig ito dahil totoo yung sinasabi mo eh. The truth is truth. Nandun yung power, nandun yung foundation ng defending the truth mo. Kasi yung pinagtatanggol mo ay truth. Yun mga kapatid, because the truth is true. Knowledge in theology is also important. Yes, knowledge in the scripture. And knowledge in theology, apologetics is a branch of theology. It is important for all of us to study theology. Kaya nga every believer is a theologian. Ibig sabihin, we try to understand God. Kasi ang ibig sabihin ng theology, study of God. Theos, di ba? Theos means God. Logos means study or word. So basically, we are all theologian, not by profession. Yung iba may theologian by profession, maraming mga ganon. But we are all theologian, a Christian theologian. Sabi dito ng Charles Spurgeon, visit many good books, but live in the Bible. Number 1 yung Bible, pero magbasa ka rin ng ibang books. Amen? Kung hindi ka naman mahilig magbasa, makinig ka. Diba? May audio na nga tayo ngayon eh. Alright? Yun yung ating tools. We need knowledge in the scripture when we are defending the truth. Number 3, the attitude when defending. So ano yung dapat nating attitude? Ito yung tinatawag na misconception. The misconception of apologetics. In apologetics. The word debate has a negative connotation. When people heard the word, especially Filipino, we picture out two people shouting at each other, saying vulgar words. Yeah, pag yung debate kasi sa atin, negative na eh.
Debate, nako. Nagmumurahan, magsusuntukan na. Sa isipan natin ganun eh. Pero hindi dapat ganun, mga kapatid. No? We are answering, we are having a discussion. No, we must be gentle. 1 Peter 3:15. But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with what? Gentleness and respect. Number 1 is gentleness. Gentle means we must learn how to use appropriate words. Pag nakikipag-discussion tayo, nakikipag-usap tayo sa ibang pananampalataya, maging sa ating mga kapatid, for a certain topic, we must be gentle. Use appropriate words. Tamang pananalita, mga kapatid. Amen? It means using appropriate tone as well. Hindi lamang appropriate words, kasi yung mga sinasabi mo, baka mamaya, mahina naman ang isipan mo. Ang purul-purul naman ng utak mo. Ay, mali mga kapatid. You are not using appropriate. That's not gentleness. Gentleness means appropriate words. Hindi ka siguro nagbabasa ng Bible. Don't assume that. Don't think that, mga kapatid. Di ba? Ano pa? It means using appropriate tone as well. Kung nagpapaliwanag ka lang, bakit lagi kang galit? Para kang doon sa pelikulang, lumang pelikula, di ba? Laging galit eh. Ay, pupunta ako doon. Pupunta ako doon. Laging galit eh, di ba? Lagi kang laging parang kang magigising pa. Pagka kasama mo yun eh. Di ba? Andiyan ba kayo mga kapatid? Use appropriate tone. Huwag laging nakasigaw. Huwag laging galit. Di ba? Nagpapaliwanag ka tungkol sa salita ng Panginoon, bakit galit ka? Di ba? Lahat tayo, lahat tayo ay susceptible doon, mga kapatid. Andiyan kayo? Diba? We must be respectful. Amen? Magalang dapat. Pag-aawayin mo, may po. Walang yaka po. Huwag naman joke lang. Dapat may paggalang. Bakit sila ay gawa ng Diyos din? They are created by God. Hindi, tao rin sila. Bakit tayo mga kapatid? Pagsasalitaan natin sila masama, di ba? Pag nakakapanood tayo sa YouTube ng debate, matitindi. Di ba? Pastor sa pastor, tapos nagmumurahan na. Ay, di ba? Matindi ang kapatid eh. We must respect one another. Di ba? We must try to be respectful at all times when we are having discussion with others. God created everyone in His own image. We should not violate someone's image by cursing him if he does not agree with us. I saw one professing Christian saying to another pastor in SOCMED, mamatay ka na sana. Pero Christian saying to another pastor, sabi niya, mamatay ka na sana, pati yung mga member mo. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Sabi naman ng isa, amen. Mga kapatid, di ba? Respect. Gentleness and respect. Meron tayong pagiging mahinhin, mahinahon, at may paggalang. Di ba? Okay, pinagtatanggol yung mga katotohanan, pero magkaaway naman kayo. Di ba? Nawin mo nga siya sa argument, tama yung mga arguments mo, makikipagsuntok, aabangan ka mamaya, talo ka pa rin. Mamaya ka sa akin. Natalo mo eh. O talo ka pa rin, nabugbog ka eh. Naintindihan niyo mga kapatid? What I'm trying to say, respect people. Even in SOCMED, maraming keyboard warrior eh. Ibig sabihin, keyboard warrior sa social media, talaga namang, pagka sa social media, talaga namang ang galing. Nakikipagtalo. Keyboard warrior. Parang pag sa personal, wala na. Wala nang katapangan. Sa social media lang matapang. Diyan kayo mga kapatid? Andiyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Sabi ni James 1:9, ng James 1:19, sabi ni CEV version, my dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. Quick to listen is slow to speak. Baliktad minsan eh. Quick to speak. Tapos ayaw makinig. Hindi! Hindi, ganito yan eh. Talaga namang daig pa yung AK-47.
Daig pa yung Armalite eh. Listen with the intention to understand. Madalas tayong lahat mga kapatid, nakikinig lang tayo, not for the sake of understanding, not for the intention of understanding. Makinig tayo, unawain yung ibang sinasabi niya. Nung kausap natin, mga kapatid. Hindi, kadalasan, nakikinig lang tayo, nag-aabang lang tayo ng gap. O pag huminto na ito, ako na! Ganun tayo, mga kapatid eh. Aantayin mo lang huminto. Makikinig ka, stop ka lang, pero you are not really listening. Pinapauna mo lang siya, saka ka nababanat. Ganun ang nangyayari sa atin. Sabi ni James dito, mga kapatid, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. Listen with the intention to understand. Not just waiting for your turn to speak. Hindi yung nag-aantay ka lang ng, ikaw na, ako na. Wag ka na, ako naman. Diba? You will be able to defend the truth well when you really understand the position of your opponent. Pag naintindihan mo saan siya talaga nang gagaling, mas maididepend mo yung katotohanan. Bakit ganun siya mag-isip? Bakit ang pananaw niya sa buhay ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa? Pakinggan mo siya. Kasi kapag naintindihan mo yung sinasabi niya ng mainam, doon mo siya mapapasukan ng katotohanan. Maididin mo ng maayos yung kanyang arguments. Okay? You will be able to defend the truth well when you really understand the position of your opponent. Take note also that you are not always right, so better to listen. Take note, mga kapatid. Hindi naman lagi ikaw ang tama eh. Sa lahat ng topic, maging sa labas mga kapatid o sa loob ng simbahan, hindi tayo lagi ang tama. Matuto tayong makinig. Andiyan kayo? Matuto tayong makinig. We probably engage in apologetics every day. We just don't realize it. Araw-araw gumagamit tayo ng apologetics eh. 'Di ba? Bakit? We discuss with our husbands and wives. We use reasons and argumentations. 'Di ba? Sa mag-asawa laging mayroong apologetics eh. Ang problema ang kaibahan lang ng apologetics sa mag-asawa, ang panalo lagi yung babae. Kasi kapag nanalo ka sa argument, sa babae, mga kapatid, ito, paliwanag ka ng paliwanag. O nagpaliwanag siya, paliwanag ka rin. Nanalo ka. Tama yung argument mo, talo ka pa rin. Kasi may napanood ako nakita ko sa Facebook, nag-post siya, nasa labas ng bahay, natutulog. Sabi niya, relaxing after winning argument with my wife. Di talo ka pa rin. Di ba? Talo ka pa rin. Kasi sa labas ka natulog eh. Nanalo ka sa argument. Sa apologetics, ginagamit natin in everyday lives. We exchange arguments. Maging sa boss natin, sa mga katrabaho natin. Dapat gumamit tayo ng maayos na arguments. With gentleness and respect, try to understand their discussion, their arguments, mga kapatid. Amen? We engage in apologetics. We discuss things with our friends. We discuss things with our boss. In Christian apologetic, it is quite ironic to end the discussion with quarreling or cursing, knowing that you both claiming to hold the truth of the Bible. Diba? It's ironic. Sinasabi nyo, Christian kami. Pinagtatanggol namin ang katotohanan, tapos at the end of the discussion, nagbumurahan kayo, magkaaway kayo. It's quite ironic, di ba, mga kapatid? Sinasabi mong katotohanan yun, dinedepend mo. Therefore, we must be patient. Dapat patient tayo, mga kapatid. Jude 1:22, sabi dyan, and have mercy on those who doubt. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng magiging maawain tayo sa kanila, mga kapatid, pagbigyan natin sila. Nagda-doubt sila, katulad ni Thomas, mga kapatid. Diba? Nagda-doubt si Thomas, sinabi ba ng Diyos, hayaan nyo na yan, itakwil nyo na lang yan. Hindi naniniwala sa akin eh. Di ba sabi ni Thomas, pag nakita ko, saka ako maniniwala. Pag naipasok ko ang aking mga kamay sa kanyang tagiliran, saka ako maniniwala. O bakit hindi ba sinabi ni Jesus, sige, hindi naniniwala, sige, nyo na yan. Tanggalin na yan. Excommunicate na yan. Hindi naman eh. Nandun pa rin yung mercy niya. Ipakita yung evidence. Arguments. Yun ang apologetics. Being patient means not insisting your own arguments. Learn how to listen carefully and answer appropriately. Amen. Number 4, and lastly, the goal of defending the truth. The goal in defending the truth. Ano ba yung goal natin?
Number one, our main goal is to win souls. Bakit tayo nakikipag-engage sa discussion? Para ma-win natin yung kapatid. No? Yung kapatid na yun na maaaring nag-iiba yung kanyang kaisipan sa katotohanan, naliligaw na, our goal is to win him. Sa labas, yung mga hindi pa mananampalataya, unbelievers, our goal when we are discussing with them, when we are using argumentation, explaining things to them, our goal is to win them. Winning souls. The aim of apologetics is evangelism. Apologetics is preparing the soil so that the seed of the gospel deeply penetrates. Ang apologetics, mga kapatid, para kang naghuhukay ng lupa. Pinalalambot mo yung lupa. Kasi bakit? Ang isang tao may mga questions sa kanyang kaisipan bago niya tanggapin si Jesus. Paano nangyaring si Jesus ang tagapagligtas? Paano hindi ako maliligtas sa aking mga mabubuting gawa? Meron siyang mga matitigas na humahad lang sa kanyang kaisipan. So when you are using arguments, you are using your reasons, biblical reasons as well. Lumalambot yung lupa. Ngayon, ready na for the gospel. Maitanim yung gospel. Paano niyo tatanggapin yung gospel? Hindi nga siya naniniwala sa Diyos. Apologetics muna. Hukayin mo muna. Andiyan kayo, mga kapatid? O nakita mo yung paligid. Paano masasabing walang Diyos? Diba? Yung building, ano meron yon? May builder. Yung painting, merong ano yon? Painter. Yung creation, merong creator. That's arguments. That's apologetics. After niyang ma-realize, oo nga, meron niyang Diyos kasi may creation, may creator. Already na siya ngayon for the gospel. Kasi alok ka ng alok ng gospel. Jesus loves you. Hindi nga siya naniniwala na may Diyos eh. Di ba? You understand, mga kapatid, ang goal ng apologetics? This is what we should know for us to be able to use apologetics in evangelism. Dapat malaman natin to. What we believe. Why we believe what we believe, and how to explain it logically to unbelievers. Itong dapat nating tanungin sa ating sarili. Ano ba yung pananampalataya ko? What I believe. No? Pangalawa, why we believe. Bakit ko pinaniniwalaan to? Then, how to explain. Minsan doon tayo kinakapos, mga kapatid, sa pangatlo eh. How are we going to explain logically to unbelievers? Para ma-explain mo, dapat pag-aralan mo muna. Maintindihan mo muna. Pag naintindihan mo na, mas maganda isulat mo nga eh. Paano ko ba i-explain to yung pananampalataya ko? So para ma-explain it logically. So apologetics aim to locate the points at which there is separation between the gospel and individual. Meron kasing separation eh. Gospel and individual. We need to bridge that gap in apologetics. Okay? Sabi ni Alistair McGrath, our goal is to strengthen the weak. Another goal, mga kapatid. Strengthen the weak. Show mercy to the doubting. There are people who are still doubting, and apologetics helps them to clear those doubts. When Thomas were skeptical, Jesus showed mercy by giving some evidence. Apologetics helps the believers to be equipped with answers. This will give them confidence to share the gospel. Sa apologetics, mga kapatid, kasi sinasagot na natin yung maaaring question eh. Di ba pinag-aralan natin yung kay Ray Comfort? May mga religion tayong pinag-aralan, ano yung mga pwede nilang itanong? Di ba? Ngayon, equip ka na, ay ganito pala yung pananampalataya nila. So, it helps the weak. Yung ating mga mahihinang pananampalataya ay napapalakas. Our goal is to demolish also the arguments. Lastly, mga kapatid, ang goal ng apologetics is to demolish argument. We aim to demolish arguments against the knowledge of God. Sabi ng 2 Corinthians 10:5, basahin natin. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Last goal natin is to demolish argument. Yung mga argument na sinasabi nila against the knowledge of God, against the truth, against sa salita ng Panginoon. Apologetics is the purpose of apologetics is demolish those arguments. Here, apologetics operates on the offensive. Offensive ka kasi you will attack those arguments, pointing out the inconsistency and error of their faiths and worldviews. Hindi lamang defensive ang apologetics.
minsan aatake ka rin. Sa martial art, ganoon din eh. The best defense is what? Offense. Yun ang motto ng mga martial artists. The best defense is offense. Minsan, to defend the truth, you need to offend. You need to do offensive tactics. Acts 18:28, sabi dito, for he powerfully what? Reputed the Jews. Si Apollos pa rin ito, yung ating binasa kanina. For he powerfully reputed the Jews in public, demonstrating by the scriptures that Jesus is the Christ. Naging mahusay na apologist si Apollos. Bakit? Because of his knowledge in the scripture. And ano daw dyan? He powerfully reputed. Nakipag-debate siya dito sa mga Jews na ito, sa mga Hudyo na ito, mga kapatid. So therefore, it is our responsibility to know what we believe and why we believe it, so that we can be able to give a verbal defense to anyone who asks about our faith. We must remember the right attitude when we are doing so. Always remember that truth without grace is mean. The grace without truth is meaningless. Yes, dapat maging mabuti tayo sa bawat isa. Pero pagka yung puro lang kabaitan, wala namang katotohanan, that's meaningless. Therefore, I urge you, as the Bible says, contend for the faith. We are all contender. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are contender. We need to defend the truth of the Word of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all stand.